David Chen, ang lalaking walang katulad. Kabanata 16. Siya. Bigla, lahat ng naruroon ay natigilan. Dapat alam mo na sa Horrendel, walang sino man ang nang-ahas na suwiin ang intensyon ni Huye, ngunit ngayon, si David, na mukhang ordinaryo, ay hindi nagbibigay ng anumang mukha. Nanlamig ang mukha ni Lin Chanho, at sumilay sa kanyang mga mata ang hangarin na pumatay. Si Jordan sa gilid ay malapit nang mamatay sa kakatawa, at patuloy siyang sumisigaw sa kanyang puso, patayin siya, patayin siya. Ginoo. Chen, ikaw? Humihingi ka ng tawad kay Lord Tiger. Nagmamadaling hinatak ni Sonya ang manggas ni David, at lumabas ang malamig na pawis na kinakabahan. Anak, maglakas loob kang suwiin si Lord Tiger at ligawan ang kamatayan. Ang isa sa mga nasasakupan ni Lin Chanho ay umungal at binasag si David ng isang suntok. Master Tiger, humihingi ako ng paumanhin sa iyo sa ngalan ni Mr. Chen. Nakita ni Ruben na kumilos ang mga nasasakupan ni Lin Chanho, at ang buong tao ay nababalisa, ngunit hindi siya nang ahas na hayaan ang kanyang mga nasasakupan na gawin ito. Ngayon kahit ipagsapalaran niya ang kanyang buhay, ang 12-12 ng mga security guard sa ilalim ng kanyang mga nasasakupan, nasaan ang numerong dinala ni Lin Chanho. Mga kalaban ni Bai, pareho lang ang ending, isama mo na lang ang Su family nila. Si Lin Chanho ay tahimik, hindi pinapansin si Ruben, at walang sinabi para pigilan ang kanyang mga nasasakupan. Dapat mong malaman na ang mga nasasakupan ni Lin Chanho ay matatangkad at matangkad, mas mataas ang ulo kaysa kay David, at ang mga kalamnan sa kanyang katawan ay matataas. Sa suntok na ito, kahit immortal si David, natatakot siyang ma-disable siya. Si Jordan at Delia ay lahat ay nakatingin kay David nang nakangisi, habang pinapanood ang kalunos-lunos na kalagayan ni David, at sina Fu Wei at Jiang Wenjing, lahat ay naghihintay na makita ang mga biro ni David, lalo na yung Fu Wei, na kamamatay lang ni David. Sinampal at sinampal si Ping, masakit pa rin. Gusto niyang panoorin si David na binugbog at napilayan. Ngunit pagkaraang dumating ang suntok ni Lin Chanho kay David, iniunat ni David ang kanyang kamay at direktang hinawakan ang kamao ni Lin Chanho na kasing laki ng sandbag. Sa pagkakataong ito, natigilan ang lahat, at maging si Lin Chanho ay hindi maiwasang mapasulyap kay David. Ngunit tinitingnan lamang ito ng mabuti, ang anit ni Lin Chanho ay sesubog na. Nakita niya ang singsing na kulay tanso sa kamay ni David, gayon din ang command word sa singsing. Heavenly Dragon Order, ito ang Heavenly Dragon Order. Ang taong nagsusuot ng Heavenly Dragon Token ay ang Master ng Heavenly Dragon Palace. Si Lin Chanho ay medyo tanga, at pagkatapos ay umungal, bumalik ka sa akin, sino ang nagsabi sa iyo na gawin mo ito? Pagkatapos ng dagandong, pinalayas niya ang kanyang mga nasasakupan sa isang sipa. Ginoo. Chen, ang mga nasasakupan ko ay walang alam at nasaktan. Nagmamadaling humingi ng tawad si Lin Chanho kay David. Hindi niya akalain na personal na darating ang may-ari ng Dragon Sect sa maliit na Horrendel. Dapat mong malaman na ang Dragon Sect ay ang pinakamahiwagang organisasyon sa mundo. Nang itapak mo ang iyong mga paa, ang buong mundo ay nanginag. Ang Jui Hall ni Lin Chanho ay kabilang sa Taipei Hall. Ang Taipei Hall ay may kabuoang 13 pasukan ng bulwagan sa buong Daxia, at ang Jui Hall ay isa lamang sa mga ito, ngunit kapag walang tawag mula sa master ng bulwagan, ang mga pasukan ng bulwagan na ito ay sa kanila. Negosyo, hindi mabunyag ang pagkakakilanlan. Kaya't sa pagkakataong ito, si Lin Chanho ay maaari lamang tumawag kay David na Mr. Chen. Nang makita ang biglaang pagbabago ng saloobin ni Lin Chanho kay David, lahat ay natigilan, hindi alam kung ano ang kinakanta ni Lin Chanho. Maging si David mismo ay medyo nabigla. Hindi ba kailangan kong humingi ng tawad? Tumingin si David kay Lin Chanho at pansamantalang nagtanong. Don't dare? How dare you ask Mr. Chen to apologize? If Mr. Chen has any demands, just say it. Sa sobrang takot ni Lin Chanho ay mabilis niyang umiling at binugbog siya hanggang sa mamatay. Hindi siya nang ahas na humingi ng tawad sa Lord of the Dragon Palace. Sabi ko, kung pupunta ako sa kasal, hindi mangyayari ang kasal nila. Mahinang sabi ni David. Tumango si Lin Chanho, pagkatapos ay tumalikod at malakas na nagpahayag, cancel ang kasal ngayon, lumabas ang lahat. Master Tiger. Nagulat si Xiaoyan at tumingin kay Lin Chanho. Kung makonselan nito ang kasal, magiging biro ang pamilya nila Xiao sa buong Horrendel. Kabanata 17. Clearance.
Hindi man lang pinansin ni Lin Chanho si Xiaoyan, at pagkatapos niyang linisin ang field, daan-daang mga nasasakupan niya ang dumagsa. Takot na takot ang mga bisitang iyon kaya lahat sila ay tumakbo palabas. Sina Fu Wei at Jiang Wenjing ay orihinal na gustong makita ang biro ni David, ngunit hindi nila ito nakita ngayon, at sila ay pinalayas. Not to mention how ugly Xiaoyan's face was at this time, andin din yung Jordan na yun, nakatitig sa kanya, puno ng nakakakilabot na pagnanasang kainin si David. Ngayon, ang pamilya Xiao ay nawalan ng mukha, paano nila makikita ang mga tao sa hinaharap? David, tuloka ka? Kahit hindi gaganapin ngayon ang kasal ni Delia, huwag mo nang isipin, hindi ka makakahanap ng manugang na taglay ang iyong kabutihan. Galit na sigaw ni Ethel kay David. Sa wakas ay inakyat ng kanilang pamilya ang malaking puno ng pamilya Xiao, at hindi na natuloy ang kasal na inistorbo ni David, at asar na si Ethel. David, sa tingin mo ba mapipigilan mo akong pakasalan si Jordan ng ganito? Stop dreaming. Wala na akong kinalaman sa'yo, wag mo na akong guluhin. Tinitigan ni Delia si David, maliban sa puot, walang emosyon sa kanyang mga mata. Ginagalit ba kita? Ngumisi si David, naaalala ko na parang pinilit niyo akong dumalo. Sinabi ko noon na kung pupunta ako para dumalo sa kasal, hindi magiging posible ang kasal mo. Ikaw. Galit na nagngangalit si Delia at pinandilatan si David. Delia, huwag mo siyang pansinin, itong tolaka na ito ay sadyang magalit sa iyo, sadyang kausapin, tingnan mo ang kanyang itsurang nandidila sa aso, siya ay isang labor preso, hintayin mo na lang ang bachelor. Hinailan ni Ethel si Delia, puno ng masasamang sumpa kay David. Ginoo. Shen, kung ayaw mo, pwede ba kitang maging girlfriend? Nang isumpa ni Ethel si David, hindi siya makahanap ng kasintahan sa buong buhay niya, at isang bachelor, humakbang si Sonia at tinanong si David ng seryoso. Sa pagkakataong ito, saglit na tumayo si David. Hindi niya inaasahan na sasabihin ni Sonia ang ganoong bagay sa publiko, alam niyang siya ang pinakamatandang miss ng pamilyang Su, at siya ang magiging timeman ng pamilyang Su sa hinaharap. Nang marinig ni Delia at Ethel ang sinabi nito ni Sonia, namula ang kanilang mga mukha. Halatang sampal ito, lalo na si Ethel na katatapos lang sabihin na poloka si David at hindi makakahanap ng girlfriend sa buhay niya, at malapit na si Su. Nagtapat na ang panganay na babae. Mariin na ikinuyom ni Delia ang kanyang mga kamao, nag-iinit ang kanyang mukha. Kanina lang, sinabi niyang huwag siyang guluhin ni David, pero sa isang kisap mata ay inamin na ng pamilya ni Miss Su si David. Dapat alam mo kung ano ang ikinumpara ni Delia sa pinakamatandang pamilyang Miss Su. Miss Su, pag-isipan ko muna ito ng 2 araw, hindi pa ako handa. Nakangiting nagpapasalamat si David kay Sonia. Alam niyang ang dahilan kung bakit sinabi ito ni Sonia ay para tulungan siya sa pagkubkob at sampelan sa mukha ang mag-ina ni Delia. Ngunit ang isang batang babae, upang matulungan ang kanyang sarili, ay hindi gusto ang kanyang reputasyon. Malaki ang pasasalamat ni David. Ginoo. Shen, gagawin ko ang lahat para tanggapin mo ako. Bahagyang ngumiti si Sonia. Maging ang pamilya Xiao o ang pamilya ni Delia, lahat sila ay umalis. Nang umalis sila, ang mga mata ni Xiaoyan ay gustong kainin si David. Tila hindi siya susuko. Si Ruben at Sonia ay inanyayahan din ng mga tao ni Lin Chanho na lumabas. Sa malaking wedding banquet hall, si David at Juyitang na lang ang natira. Kung ano ang gusto mo, pumunta ka lang. Alam ni David na bigla siyang tinulungan ni Lin Chanho na alisin ang lahat, dapat may iba pa. Ngunit ang hindi inaasahan ni David ay lumuhad si Lin Chanho sa kanyang harapan pagkatapos niyang magsalita, at pagkatapos ay lumuhad lahat ang daan-daang tao sa Juyi Hall. Sa pagkakataong ito, mukhang tanga si David, at iniisip niya kung maling gamot ang nainom ni Lin Chanho. Kabanata 18. Kilalanin ang Hallmaster. Daan-daang tao sa Juyi Hall ang sabay-sabay na sumigaw. Nagulat ito kay David, hindi niya alam kung sino siya. Ikaw. Nakilala mo ba ang maling tao? Hindi ako master ng palasyo. Mabilis na umiling si David. Ang taong nagsusuot ng Heavenly Dragon Token ay ang Panginoon ng Heavenly Dragon Palace, at hindi ka maaaring magkamali. Sabi ni Lin Chanho. Boom! Ang mga salita ni Lin Chanho ay nagpaalala kaagad kay David. Noong siya ay nasa bilangguan, palaging sinasabi ng Irvin na siya ang master ng Dragon Sect, at kalaunan ay ibinigay niya sa kanya ang singsing na ito.
Tila dahil sa singsing na ito nakilala ni Lin Chanho ang kanyang sarili bilang master ng Dragon Sect. Ibig mong sabihin, dahil suot ko itong singsing. Inalis ni David ang singsing at tinanong si Lin Chanho. Oo, ito ang Taipei Decree ng Dragon Sect, ang ninuno ng Dragon Sekta, at ang nagsusuot ay ang Panginoon ng Dragon Sect. Inangat ni Lin Chanho ang kanyang ulo at tiningnan ang singsing sa kamay ni David. Bumangon ka muna. Nang makita si Lin Chanho at ang iba pa na nakaluhod, medyo hindi komportable si David, kaya kinawayan niya ang kanyang kamay. Salamat Panginoon. Si Lin Chanho at ang isang grupo ng mga tao na nagtipon sa yitang ay tumayo lahat. Sasabihin ko sa iyo, hindi ako master ng palasyo, ang singsing na ito ay ibinigay sa akin ng iba, mali ang nakuha mo. Paliwanag ni David. Kilala lang namin ang Heavenly Dragon Order, hindi ang mga tao. Mula noong nasa iyo na ang Heavenly Dragon Order, kung gayon ikaw ang aming Hall Master. Magalang na sabi ni Lin Chanho. Hindi nakaimik si David, tila sinadya ni Irvin na ipasa sa kanya ang posisyon ng Sect Master. Galing ka rin ba sa Dragon Sect? Tanong ni David. Oo, may kabuuang 13 pasukan ng bulwagan sa Taipei Hall, at ang Juyi Hall namin ay isa lamang sa kanila, ngunit hindi ako pamilyar sa mga kapatid sa ibang pasukan ng bulwagan, at bihira kaming makipag-usap sa isa't isa. Maliban na lang kung tawagin tayo ng Hall Master, hindi tayo madaling ma-expose. Ipinaliwanag ni Lin Chanho. Nang marinig ito ni David, hindi siya nakaimik. Maaaring itapak ng isang Juyi Hall ang kanyang mga paa sa Horendel, at manginig siya ng 3 beses. Kung mayroong 13 ganoong bulwagan, kung gayon ang lakas ng Heavenly Dragon Hall na ito ay talagang nakakatakot. Palace Master, bilang karagdagan sa 13 bulwagan ng Daxia, mayroon kaming hiwalay na mga Taiman sa buong mundo. Tungkol sa tiyak na impormasyon, dahil ang aking posisyon ay masyadong mababa, hindi ko ito maintindihan. Bumagsak ang boses ni Lin Chanho, at mas nabigla si David. Mayroong mga sub-brother sa buong mundo, na napakahusay. Hindi niya talaga maintindihan, napakalakas pala ng karakter ni Irvin, sobrang palpak. Ngayon ay talagang inaabangan ni David ang pagdating ng ika-15 ng Hulyo, marahil ay malalaman na niya ang higit pa tungkol sa Dragon Sect na ito sa panahong iyon. Nagulat sandali, iwinagayway ni David ang kanyang kamay at nagsabi, bumalik kayong lahat, kung mayroon man, hinahanap ko kayo. Oo. Bahagyang yumuko si Lin Chanho. Inalis ni Lin Chanho ang mga tao, ngunit hindi gumalaw si David. Matagal nang hindi kumalma ang kanyang puso. Ang biglaang pagdaragdag ng pagkakakilanlan na ito ay naging dahilan upang hindi niya ito matanggap ng ilang sandali. Sa oras na ito, sa tuktok na opisina ng Regal Hotel, hindi umalis sina Ruben at Sonia, ngunit dumating sa opisina ng nangungunang tagapamahala. Ito ang pag-aari ng kanyang pamilyang So, kaya maaari silang pumunta kung saan nila gusto. Sonia, seryoso ka ba sa sinabi mo kay Mr. Chen kanina? Tumingin si Ruben kay Sonia at nagtanong. Anong pinag-uusapan nyo? Nagkunwaring tanga si Sonia, nagkukunwaring walang alam. Huwag kang magpanggap, kilala mo ang iyong anak na si Morofo, ano ang iniisip mo, sa tingin mo ba ay hindi ko alam? Bahagyang ngumiti si Ruben. Dad, tinutulungan ko lang si Mr. Chen na makaalis sa kubkuban. Nakilala ko lang siya. Paano ko siya magkakagusto? Inilibot ni Sonia ang kanyang mga mata kay Ruben, ngunit namula ang kanyang mukha. Ginoo. Si Chen ay isang mabuting tao, siya ay mukhang mahusay, at siya ay may mahusay na mga kasanayan sa medikal, ngunit hindi niya alam kung paano gawin ang iba pang mga aspeto. Gustong-gusto ni Ruben si David, ngunit upang maging manugang ng kanilang pamilyang So, hindi sapat na maging sanay lamang sa medisina. Pagkatapos ng lahat, si Ruben ay may isang anak na babae lamang, at ang malaking negosyo ng pamilyang So ay ibibigay kay Sonia. Humanap ng taong makakatulong sa Sonia Cooking Company. Kabanata 11. Tay, huwag mo nang isipin yan. Lumingon si Sonia sa gilid, hindi na humarap kay Ruben. Sa katunayan, sa puso ni Sonia, marami talaga siyang mabuting kalooban kay David, lalo na noong kaharap niya si Lin Chanho ngayon, itinulak siya ni David sa isang tabi at ginawa ang hakbang na iyon, na naging dahilan para magkaroon si Sony ng hindi maipaliwanag na pakiramdam ng seguridad. Ginoo. Su, inalis ni Lin Chanho ang mga tao, at umalis din si Mr. Chen. Pumasok ang manager ng hotel sa opisina at sinabi, "Oh,
Nakikita ko. Tumango si Ruben, at saka sinabi kay Sonia, Sonia, kailangan mong magmadali sa mga gamot na kailangan ni Mr. Chen. Bilang karagdagan, magpadala ng isang tao upang protektahan si Mr. Chen ng palihim. Sa tingin ko ang pamilya Xiao ay tiyak na hindi susuko. Nakuha ko. Tumango si Sonia at nag-ayos. Umalis si David sa Regal Hotel at diretsong umuwi. Tanghali na ngayon, at tiyak na naghihintay sa kanya ang kanyang ina. Pag-uwi ni David, nakita niyang mayroon ng hapagkainan, at hinihintay siya ng kanyang mga magulang na bumalik. Si David ba? Nang marinig ang pagbukas ng pinto, nagmamadaling tanong ni Barbara. Mom, ako ito. Mabilis na humakbang si David, ay nalalayan si Barbara at sinabing. Anak, umuwi ka na lang at lumabas ka ng matagal. Nakapaghanda na ang tatay mo ng pagkain, at hinihintay ka na lang nitong kumain. Nagreklamo si Barbara kay David, ngunit puno ng ngiti ang kanyang mukha. Nay, lumabas ako para may gawin. Paliwanag ni David, at saka tumingin sa kanyang ama, si Chen Baoguo, na lumabas sa kusina. Sa oras na ito, si Chen Baoguo ay puno ng puting buhok at kulubot sa kanyang mukha, halatang maraming pagbabago. Bumalik. Nang makita si David, nakita ni Chen Baoguo ang bakas ng pananibik sa kanyang mga mata, ngunit sinubukan niyang pigilan ang kanyang sarili, at sa halip na ipakita ito, mahina niyang tinanong si David. Oo. Tumango si David, namumula ang mga mata. Ang tatay ko ay dating bakal na kanin at nakakainggit na lingkod bayan. Araw-araw siyang nagsusuot ng terno at sapatos at punong-puno ng kasiglahan, ngunit kung titignan ito ngayon, sa loob lamang ng 3 taon, tila mahigit 10 taong gulang na siya at wala na ang diwa ng nakaraan. Galit. Bilisan mo kumain, malamig na sandali. Gaya ng sinabi ni Chen Baoguo, dumampot siya ng isang mangkok ng kanin at inilagay sa harap ni David. Dapat mong malaman na si Chen Baoguo ay may napakahigpit na relihiyon at napakahusay sa tahanan. Hindi pa niya napagsilbihan si David, lalo na sa kusina, ngunit ngayon ay nagbago na ang lahat, at talagang kayang gawin ng kapaligiran ang lahat. Kumakain ang pamilya, hindi nagsasalita si Chen Baoguo, at hindi rin nagsasalita si David. Sa harap ng kanyang ama, si David ay palaging may takot, ngunit si Barbara ay patuloy na nangungulit. David, I'm back. I'm looking for a job. I'm looking for a girlfriend. Although my family is poor now, if you two work hard, life will be better. Makakatipid ng pera ang tatay mo sa pamamagitan ng pagwawali sa mga lansangan. Hihilingin ko sa iyong ika-6 na tiya na ipakilala ka sa isang tao. Hindi namin magugustuhan ang pangalawang kasal. Kapag nag-asawa ka at nagkaanak, magiging maayos ang lahat. Huwag mo nang hanapin yan, Delia. Siya na ngayon ang binibini ng pamilya Xiao. Hindi natin ito kayang bayaran, kaya nating itago ito. Tandaan mo ang oras na ito, ngunit huwag maging tanga. Kung papasok ka minsan, mawawala na talaga ang dating buhay ni nanay. Patuloy na nangungulit si Barbara, ngunit tumango lamang si David bilang tugon. Pagkatapos kumain, nagkusa si David na maglinis ng mga pinggan, habang si Chen Baoguo ay nagpalit ng damit ng isang sanitation worker at naghanda para pumasok sa trabaho. Tay, huwag kang magwawali sa mga lansangan. Ngayong nakabalik na ako, ipaubaya sa akin ang mga gawain ng pamilya. Sinabi ni David, at kinuha ang isang susi, mayroon akong kaibigan na nagpahiram sa akin ng isang hindi nagamit na bahay, linisin natin ito at huwag nang manirahan dito. Masyadong sira ang bahay dito, at hindi maganda ang kapaligiran. Nais ni David na dalhin ang kanyang mga magulang sa Pine Bay upang doon manirahan, ngunit hindi siya nang ahas na sabihin ang totoo, masasabi lamang niya na ito ay hiniram ng isang kaibigan. Kabanata 20. Tungkol sa 10 milyong bank card, hindi nang ahas si David na ipaalam sa kanyang mga magulang na wala siyang paraan upang maipaliwanag ang pinagmulan ng pera. Sinabi mo ba sa iyong mga magulang na pagkatapos ng 3 taon na pagkakakulong, pagkatapos ng paglinang ng immortalidad, ikaw pa rin ang naging master ng Heavenly Dragon Palace? Natatakot ako na pagkatapos ng pagsasalita ay ikulong siya ng kanyang mga magulang bilang isang neurotic. Bahay ng kaibigan, saan ang bahay ng kaibigan mo? Curious na tanong ni Barbara. Sa Pine Bay. Sinubukan ni David na pakalmayan ang sarili. Ano? Sabay na bulalas nina Barbara at Chen Baoguo. Dapat mong malaman na ang Pine ay ang pinakamahal na komunidad sa kabuuan. Horrendel.
Mayaman man o mahal ang mga taong naninirahan dito. Hindi man nawalan ng trabaho si Chen Baoguo, kahit 100 taon na siyang nagtrabaho, natatakot siyang hindi siya makabili ng bahay sa Pine. Sinong kaibigan mo ang tunay na nagmamay-ari ng bahay sa Pine Bay at pinahiram ito sa iyo? Tanong ni Chen Baoguo kay David na may malamig na mukha. Ako. Kaibigan ko lang. Malabong sabi ni David. Humph. Malamig na sumengot si Chen Baoguo, sa tingin mo ba kami ng nanay mo ay tanga? Pagkatapos ay nagsisinungaling ka sa amin, paano ka magkakaroon ng ganoong kaibigan, at walang magpapahiram sa iyo ng bahay sa Pine Bay? Kung hindi ka matututo ng mabuti sa bilangguan, matututo ka sa iyong mga kasanayan sa pagmamayabang, para makahanap ka ng trabaho sa hindi magandang paraan at tumigil sa pangangarap ng gising. Pagkatapos magsalita ni Chen Baoguo, sinuot niya ang kanyang damit pang trabaho at aalis na sana. Hindi siya naniniwala na maaaring humiram si David ng bahay sa Pine Bay. Tay, hindi mo pa nakikita, bakit mo sinasabing nagyayabang ako? I'm so big, ganun ba kahirap para sa iyo na aminin ako minsan? Ngayon, kailangan ko kayong ihatid para lumipat doon. Malakas na sigaw ni David, mula noong bata pa siya, hindi na pinuri ni Chen Baoguo si David. Kahit na si David ay mahusay sa pag-aaral sa universidad at naging presidente ng student union, hindi pa rin siya nakakuha ng pag-aproba ni Chen Baoguo. Maaaring ito ang paraan ng edukasyon ni Chen Baoguo. Okay. Si Barbara ay nagmamadaling huminto, matanda, sinabi mo na totoo ka, kalalabas lang ng bata, hindi ka ba makapagsalita ng mas mahusay? Sinaway ni Barbara si Chen Baoguo ng ilang salita, pagkatapos ay bumaling kay David at sinabing, David, naniniwala si nanay sa sinabi mo, dinadala mo si nanay sa Pine Bay para mamasyal, hindi pa ako nakakapunta doon. Nay, lalabas ako at tatawag ng taxi, at iimpake ang mga gamit sa bahay. Pagkatapos magsalita ni David, lumabas siya, at nang madaanan si Chen Baoguo, bumulong si David, Tay, hindi talaga ako nagsinungaling sa iyo, malalaman mo kapag sumama ka sa akin. Pagkaalis ni David, nagatubili si Chen Baoguo, at sa wakas ay hinubad niya ang kanyang overalls. Pinecrest Villa Area. Ang mga security guard na nakatayo sa magkabilang gilid, ang isa ay nakataas ang ulo, ang pagiging security guard dito ay isang napakaranggal na bagay, hindi mahalaga ang pinto sa likod, imposibleng makapasok. Panay ang hinto ng taxi sa entrance ng Pinecrest Villa. Nang makita ito ng isang security guard ay nagmamadaling pasulong at pinahinto ang taxi. Anong ginagawa mo? Curious na tanong ng security guard. 3 taon na siyang security guard dito, at hindi pa niya ito nakitang pumunta sa Pine Bay. Pumunta siya rito bilang isang taxi. Sino ang maaaring manirahan dito, na hindi isang mayamang negosyante, mayroong maraming mga kotse sa bahay, at kahit na ilang mga driver? Kami ang may-ari dito. Bumaba si David mula sa co-pilot at magalang na sinabi sa security guard. May-ari. Sumulyap ang security guard kay David, pagkatapos ay tumingin sa mga magulang ni David sa taxi, at biglang ngumisi, marami na akong nakitang katulad mo, kung gusto mong bumisita sa Pine Bay, maglakad-lakad ka lang sa labas. Bawal ka sa loob. Kitang-kita ang ibig sabihin ng security guard, ibig sabihin, hindi siya naniniwala na si David ang may-ari. Maging ito ay mula sa mga damit ni David o ang hitsura ng mga magulang ni David sa kotse, hindi sila mukhang mga taong kayang bumili ng bahay sa Pine Bay. Dahil sa magagandang tanawin ng Pine Bay, maraming tao ang nagpapanggap na may-ari, at pagkatapos ay pumapasok sa Pine Bay para mamasyal, ito ay itinuturing na isang turista, at itinuturing din ng security guard si David bilang isang tao. Abangan ang susunod pang mga kabanata ng David Chen, ang lalakong walang katulad. Don't forget to like and share. Thanks for watching.